Kita sigurado niya ng Korte Suprema. O ngayon sinasabi, ipaano po namin kung nabasa po ninyong isa-isa. Kasi palagay ko nakita na eh. O ngayon sasabihin mo, judicial overreach. O, nabasa yan nung ano. Nung sinasabi mo kaninang dakilang babae. Ay, tsak mo yun. Na nakaupo sa maraming tubig. Pero ang sagot dyan ni Princess, ang sagot? gaya nakalagay dyan. Bakit? Parang ganito ano ko lang, i-dramatize mo lang. Parang, bakit nyo pa kami pakikialaman dyan? Hindi naman yan sinasabi sa konstitusyon kung paano dapat na permahan yan, kailangan bang basahin yan, kailangan bang maintindihan. Wala naman daw sa konstitusyon yun, Sen. Yan ang sagot niya. Kinakampihan mo ba yan? Hindi. Hindi, traumatize ko lang. Yun daw ang sagot. Bakit kailangan mong hanapin sa konstitusyon? Yung Constitution ba, lahat ng gagawin nyo, kinakailangan i-detalye niya? Yun ang babalikan mo sila eh. Bakit? Kayo ba walang sariling isip? Kailangan hanapan nyo lahat? Kaya ang Constitution ba, halimbawa, magluto kayo ng sinigang. Sasabihin mo ba dyan pati lahat ng Ricardo, lahat ang sahog na ilalagay mo, kinakailangan ba sabihin pa ng saligang batas? Hindi ka ba marunong magluto ng sinigang? Pag sinabi niya magluto ka ng sinigang, alam mo na ang gagawin mo. Anong gagamitin mo? Kawali? Hindi. Kaldero? May inherent ka dapat. Di ba? Anong klaseng pangangatwiran yan? Itinatago kasi nila eh. Kaya nila sinasabing judicial overreach. May makikita ka na dyan eh. Ang dami ng mali dyan. Bakit hindi mo na lang sabihin ang totoo? Nabasa po namin. Okay. Under oath ito ha. Pirmahan po namin, nabasa. Binigyan po kami lahat ng kopya at lahat po ng kopya ng mga ebidensya. Binasa po namin lahat. Pirma. Pagkatapos lilitaw, hindi totoo lahat yan. Contempt kayo lahat. Perjury lahat yan. Pumirma na hindi naintindihan. Kaya nga. Kasi hindi nila binasa. Walang nakalagay doon sa kanilang complaint na binasa nila. Ang punto daw, sabi naman ni Associate Justice Carpio, bakit ba kinu-question pa ng Korte Suprema yan? Hindi pa ba sapat yung pagkakapirma nila? Pinatutuhanan nila, totoo yung paratang batay sa kanilang kaalaman at dokumento. Nasaan yun? Nasaan yung pinatututuhanan base sa kanilang personal na kaalaman? Nasaan? Yun ang itanong mo. Yan ang itanong mo dyan sa retiradong maestrado ng Korte Suprema. Saang bahagi ng impeachment complaint nakasulat na bago nilang pinirmahan, ina-attest nila na meron silang personal na kaalaman? Nakalagay ba dyan? Wala. Meron na akong kopya, kaya wag na tayong magbulahan. Meron po akong kopya. Kaya kahit ano pong gawin ninyo, yung kopyang ibinigay na po sa akin ng Senado, na sa akin po. Original po yun ang pinagkunan lahat. Kaya ako po alam ko ang sinasabi ko. Ang isa pang part dito ng judicial overreach ay yung sinasabi na bakit ipinipilit ng Supreme Court na ipaliwanag kung nabigyan si BP Sara ng sapat na panahon para mabasa at mabigyan yung kanyang panig, due process, samantalang hindi naman ito nakalatag sa mga dapat na gawin sa proseso ng impeachment, kundi ang due process ay sa Senado na, doon na niya ipapaliwanag ang sarili niya. Yun ang alam mo. Yun ang alam mo. Pero ang katotohanan, tingnan mo, balikan mo yung rules of impeachment. Lahat ng impeachment complaint na inihain sa House of Representatives, kinakailangan i-refer mo sa Committee on Justice. Lahat. Ibig sabihin yan, kasi pagka nasa Committee on Justice, haharap kasi doon yung Vice President. Doon mo bibigyan ng katwiran. Doon mo bibigyan ng panahon na masagot niya yung ilang bagay na gusto niyang sagutin. Ibig sabihin, kahit na hindi siya humarap, nakapagbigay man lamang siya ng sarili niyang
impresyon doon sa mga articles of impeachment, pero lahat ng ito hindi nangyari. Lumabas na yung na-impeach na siya at saka lang siya sinamons ng House of, ng Senado, saka lang siya nakapag-reply. Pero doon sa initial na paraan sana na nabigyan mo siya ng due process, na meron siya nang nasabi doon sa articles of impeachment, wala siyang pagkakataon na sabihin yun sapagkat hindi siya umarap sa isang komite. Humarap siya sa isang komiting iba. Yung binabanggit natin. Pero yung talagang nasa tuntunin, Committee on Justice. O kailangan palitawin nila na lahat ng impeachment na na-file ay ni-refer sa Committee on Justice. Hindi kasi mangyayari yun sapagkat napahangga lang sila doon sa 10-day session period na order of business, kailanman ay hindi sila umabot sa department sa Committee on Justice. So lahat ng ito ay hindi nabigyan ng pagkakataon na makarating sa Committee on Justice. So nasaan ngayon yung pagkakataon maharap niya yung accusers? Kasi doon niya maharap yung tatlo at saka yung pang-apat. Kung sakasakali. Lalong-lalo na yung unang tatlo. Kailanman ay hindi ni-refer sa Committee on Justice. Pagkaraniwan, doon mo bibigyan ng pagkakataon, makasagot man lang siya. Makasagot man lang. Yun na nga. Yun ang sinasabi dyan. Kasi naamoy na ng Korte Suprema na hindi nga na-refer. Hindi dumaan nga talaga. Ngayon gusto lamang ikumpirma ngayon ng Korte Suprema. Kaya hinihingi isa-isa. Confirmatory ito Ayaw namang gumawa ng hakbang, ayaw namang gumawa ng desisyon ng Korte Suprema nang wala siyang hawak na papeles. Ganyan ang gagawin niya ngayon sinasabi, judicial overreach. Sa akin tingin, takot na takot sila sapagkat sasablay sila lahat dito. Nako. Kaya pala yun din yung binasa mo, Nelson, yun din pala pinupunto nitong itong kolumnista na ito, na sinasabi, wala daw sa saligang batas sa requirement na yan, invento lang daw yan. Yung